Ano yung sinasabi? May sinasabi si Dr. Liachon, mga kaibigan. Ang sabi niya, there are politicians who would actually request for lighter quarantine. Meron daw mga politiko ang humihiling na luwagan yung quarantine. Kahit na yung kanilang scientific data hindi naman tama. Meron daw isang probinsya nga na naglalabi, palakasan to be placed under general community quarantine from May 15 to 31. May mga request pa palang ganon. Kaya ang sabi niya yung politika, matindi. Mga kaibigan, at meron pa siya sinasabi, I was ousted. Tinanggalaan niya ako. I was politicized. Napolitika ako. At the top, sa taas. And nobody defended me that much. Walang dumipensa sa kanya. Itanan ninyo. Pag gumagawa ka ng tama at nasa tama kang direksyon, wala magtatanggol sa'yo. Bakit? Ang katunayan, kaya tinanggal si Liachon. Panganib siya sa pagkakakitaan. Magiging sagabal siya sa mabilis na pagpapayaman. Yun ang ibig sabihin nun. Di ba? Sabi niya, that's how the ball game works and you have accept that. Kaya masasabi ko lang, welcome to the club. Ako rin ganyan Di ba? Nagreklamo ba ako? Hindi. Hinaharap ko yung consequence. Di ba? Kailan tayo magsasalita pag wala ng mikropono? Ganun ba yun? Sabi ni Liachon, ganito pala yun. Isipin mo, sabi niya, I did not practice for 3 months. Di ako nag-practice. Doktor ka nga naman, kinikilala pa siya. May pangalan siya, di ba? Lagi siya nasa media. I also have a life. May buhay din kami, di ba? I was not able to be with my children and wife, and then suddenly, I am out just like that. Just like that. Parang kung paano nilang babuyin, lapastanganin si Vice President Leni Robredo, ganun na lang. Tingnan mo, di ba sinabi yata ni Senador Trillanes na gusto niyong magtagumpay ang paglaban niyo sa COVID? Lagay niyo si Vice President Leni Robredo kasi hindi sila makakapagkurap di ba? Ano sabi? Nako! Mga kaibigan, bigla ng kung ano-ano na sinasabi. Di ba? Binabastos na ba't nag-apply ba si Leni? Suggestion lang ni Trillanes yun Alam namang hindi susundin nyo yun Hindi nyo gagawin yun Bakit? Kasi kayo, politika na ang nasa isip ninyo. 2022 na ang iniisip nyo. Baka masapawan. Ayaw nyo masapawan kung sino yung Manchurian candidate. Yun ang ibig sabihin nun. Mga member kayo ng SSS. Dapat yung kandidato nyo, ipwesto nyo muna sa SSS. Ano yun? Social Insecurity System. Mga kaibigan, di ba? Mga insecure Ayan naman ang totoo
Ano pang ikakatwiran nyo kung hindi naman talagang ang masama, wala namang ginagawa yung tao na masama o sinasabi laban sa inyo, binababoy nyo. Kaya kayo, ang nagiging, ang pinupuntahan ng ginagawa nyo, alam nyo ba kung ano? Kayo ang campaign manager. Nagiging campaign manager kayo ni Vice President Leni Robredo sa ginagawa nyo. Hi, Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kung sa bagay po mga kaibigan, tayo'y sanay na lahat ng mga sumasabit dito po sa kasalukuyang administrasyon ay pinagtatanggol pa ni Presidente Duterte, mga kaibigan. Hindi naman na tayo nagtataka kung ito rin ang kanyang sinasabi sa kaso nitong si Secretary Francisco Duque III. Bukod pa ho sa sabit ito, mga kaibigan, kaibigan daw pala, BFF ni Presidente Duterte, yun daw kapatid na abogado nitong si Duque. Si Duque na BFF din naman ni Roque. Magandang title yun Pwede sila magkaroon ng show sa TV. Pagka nagkataong nasakmal na yung ABS-CBN, pwede tayong gumawa ng show na ang pamagate, Roque and Duque. Ito katumbas Hoy kayo, iuwi nyo na yung mga bangkay ng kababayan ninyo sa Pilipinas. Di ba? Baka bumaho kami rito sa Saudi Arabia. Huwag kayong gumawa ng tusino rito. Kung may bala kayong gawin tusino, itong mga Pilipinong kababayan ninyo. Talagang wala kayong kwentang tao na mga nasa gobyerno. Lahat na lang ng magiging paghamak sa mga Pilipino. Kaya tayo tinatrato na parang mga animal sa ibang bansa. Yan po ay dahil nakikita mismo ng mga gobyerno, yung mga host country na nagpapapasok ng OFW, mga kaibigan. Nakikita nila mismo kung paano ang pagtratong ginagawa ng ating gobyerno. Doon pa lang sa mga bansa na kinaroroonan ng ating mga OFW, ramdam na nila Ano yung mga yon? Mga manhid. Para hindi nila malaman kung anong kagaguhan, anong klaseng kagaguhan ang ginagawang pagtrato ng mga nakatalaga sa ating mga embahada at mga konsulada sa ibang bansa. Ang sabi nitong inutil na dapat ay masibak, mga kaibigan, hindi sisibakin ito. Gumagawa ng katarantaduan Nakarinig ka ba na dito sa gobyernong ito kumuha ng hindi ng matino, kumuha sila ng matinong tao? Wala Puro malalansa yung nilagay Yung pinakahuli nga, yung John Bertis, di ba? Naika nga po ilang beses na sumabit. Yung recruiter na nagwala ron yung
party list, representative na nagwala sa airport. Akalain mo binigyan ng pwesto sa gobyerno. Magtaka tayo pag nakapag-appoint sila ng matinong tao sa gobyerno. Ayan na naman. Meron na naman silang in-appoint. Mga kaibigan, hindi naman doktor, pinamahala na naman sa COVID. Inatasan daw niya, mga kaibigan, ni Presidente Duterte, itong si Roy Simato, in general. Problem sa DNR ito di ba? Dati itong Sipsipo Bistap ng Armed Forces of the Philippines mga kaibigan So ngayon, ito po ay itinalaga na naman overseeing daw yung COVID pandemic doon sa Cebu. Ano gagawin niya? Doktor ba yan? Ang dami nga nagtatanong Bakit nyo nilagay yan? Ano ba ang nalalaman niya sa sakit? Doktor ba yan? Sagot ko na lang, hindi ho yan doktor. Pero yan, marami ng dinoktor. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito nga para lang masabing may ginagawa yung mga yan, yung ating mga kinatawan doon sa embassy, tsaka sa consulate. Pag kami namamatay, kunyari may ginagawa sila. Isa lang yun mantakin mo ito, ilan ito? 350 mahigit. Itong patay na ito. Kung hindi pa nagsalita yung hari, hindi natin malalaman. At ni yung pamilya, hindi alam siguro nito, di ba? Isipin ninyo yan. Kailan ito namatay? Yun ang importante. At ano kinamatay? Alam naman ninyo, baka ikinamatay niyan yung hindi related sa corona, na mahigit 200. Baka ang ikinamatay niya na inip. Nangawit sa kakahintay sa pangako ni Presidente Duterte na after 3 years, hindi na sila aalis ng bansa. At dito marami ng trabaho. Di ba? Yan ang pinagyayabang. Nainip siguro doon Nangawit Kasi ito yung magsasalita, puro daldal lang wala naman nagkatotoo sa sinabi. Ni isa. Galit ako sa corruption. I hate drugs. Natigil ba lahat yan? Mga kaibigan, nabawasan ba? Ba'y lalong lumala Kita ninyo nga, ito na, meron ng pandemic, nagagawa pa nawawala pa yung mga pera. Mantakin ninyo yan. Yung walang pandemic, dumami yung corruption dito. Mga kaibigan, imposible lang makabangon Yung natitirang 3 taon, isipin mo, imposible na rin magamot pa yan, yung corruption na lang. Alam niyo kung bakit? Matagal ko nang sinasabi. Ang pinakapangunahing problema, na lahat ng problema, pwede mong malutas. Kung yung pangunahing problema, ang una mong lulutasin. Ano yun? Corruption. Yan droga, susunod yan Pagka nalipol mo yung corruption dito, paano mong malilipol ang corruption dito? Hindi pa naiimbestigahan, absuelto na. Kiniklear na. Hindi totoohan niya yan. Siya lang nagsasabi nun, mga kaibigan.
Samantalang ako, tanda ko sa panahon ni Marcos, kahit gano'n ha, inaakusahan si Marcos ng kung ano-anong katiwalian. Ako, tanda ko. Pagka noon na-expose ka sa corruption, na-dyaryo ka tungkol sa corruption, ha, mga kaibigan, buntot mo, hila mo kay Marcos. Natatandaan ko si Jolie Benitez, naging minister ng ng Human Settlement kasi nasa media na tayo noon. Sumabit yan sa anomalya Di binabanatan siya. Nandun yata kami sa Malacanang dahil may meeting ng nagpatawag ng meeting ng mga broadcaster si First Lady, si dating First Lady Imelda Marcos. Bago yung meeting, nakita namin dun si Jolie Benitez. Ito, tandang-tanda ko mga kaibigan. Sino yung Jolie Benitez? Mga kaibigan, ang minister ng Human Settlement, si Mrs. Marcos. Yan ang deputy niya. Very close yan kay First Lady. At alam naman ninyo, sa panahon ni Presidente Marcos, pagka ikaw ay identified na tao at malapit kay dating unang ginang Imelda Marcos, mahirap kang masibak sa pwesto. Yan isang araw, nandoon kami. Habang naghihintay kami ng oras, siyempre may scheduling yan. Ang daming tao ron Nakikita ko pa nga doon yung ambassador ng Amerika, si Bosworth. Yun ang ambassador dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, ultimong yun, pinaghihintay ni Marcos yun. Kaya galit kay Marcos yun Mga kaibigan, si Stephen Bosworth, yung ambassador na yun. Paano? Itinatrato sila na pareho sa iba. Pinag-iintay. Kung sino yung una sa listahan, yun ang ine-entertain, o kaya yung mas importante. Nakita namin doon si Jolie Benitez. Alam nyo, sabi ni First Lady, narinig namin, you fight back. Pero ganun pa man, natanggal din si Jolie Benitez dahil sa katiwalian. Dito iba Magsabi kayo dito na sumabit sa anomalya, mga kaibigan, na hinayaang maging malaya ang investigasyon. Wala. Katunayan, walang natuloy investigasyon sa bunganga. Pero natuloy, wala. Simulan mo dun sa kaso ng iskandalong malaki dun sa Department of Tourism. Yung ba ini-expect mo, paniwalaan pa kayo? Eto ngayon kay Duque, inaasahan nyo, paniwalaan pa kayo na ikakampanya ninyo ang pagsugpo sa katiwalian? Sino maniniwala sa inyo? Ano sabi raw ni Presidente Duterte? Handa niya raw isakripisyo ang kanyang may sinabi, mga kaibigan itataya ko ang reputasyon ko. Nako. Alam niyo, pag sinabing reputasyon, sa Amerika, kasi nung napunta ako Amerika, alam niyo naman ang alam nating reputation, meron kang reputation, di ba, na maganda. Doon pala sa Amerika, pag sinabing meron kang reputation, masama yun. Mga kaibigan, tataya niya raw yung kanyang reputasyon kay Duque.
at walang pagnanakaw na nangyari. Mga kaibigan, walang pagnanakaw na wala yung pera. Dito, yun ang laging kaso rito sa Pilipinas. Bagay, hindi lang naman ngayon, pero grabe ngayon. Yung iba, umusad eh. At least sa panahon ni Panot merong mga nakasuhan, nakulong ang mga senador, mga kaibigan, dahil sa pork barrel. Dito wala mga kaibigan. At yung sinasabi niyang itataya ko reputasyon ko at walang pagnanakaw na nangyari, yan din ang sinabi niya sa ibang pagkakataon Kakambal din ito yung sinabi niya Di ba? Hindi ako maniwala, mga ganyan. May peraan niya yan Kaya raw siya hindi naniniwala, hindi niya magagawa yan, sabi raw ni Presidente Duterte. Yan kasi mayaman siya. Yun na nga problema Sino ba rito sa Pilipinas ang mayaman? Tinutukoy ko yung mga ganyan, yung mga oligarch, yung mga malalaking negosyante. Sama mo na. Number 1 sa listahan yung Meralco. Lahat yan. Lahat ng mga nasa pwesto. Mga kaibigan. Sino ba dyan sa mga mayayaman na yan ang hindi suwapang? Ang merong kabusugan? Aber? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, natural cause of death. Anong dahilan? Hindi kaya ito nagutom? Siyempre, mag-speculate ka. Kasi ba't ganyan karami? Kailan ito? Baka ito bang panahon ito ng pandemic? Ng lockdown? Namatay? Nangamatay itong mga taong ito. Saan? Sa gutom? Dahil napapanood na nga natin sa video, nagbabiral yung mga kababayan natin na namumulot ng basura dahil wala nang makain, baka sakaling sa basura, may mapulot silang pagkain. Mga kaibigan, ano ba kinamatay ng mga taong ito? Hari nawa, ito. Nung bago mag-eleksyon, presidential election, di ba, nakatulong ng malaki sa kampanya nitong si Presidente Duterte yung suporta ng mga OFW. Naloko lahat yan Dito maraming naloko, pero hanggang ngayon ayaw umamin. Takot na takot silang umamin na nagkamali sila ng pagboto. Di ba? Yung mga OFW, hindi kaya sa tindi ng kahihiyan ang ikinamatay niyan? Lalo na yung nagpakamatay sa Kuwait, yung nagbigti. Siguro, baka nung eleksyon yan pa nagmumura sa ibang tao Di ba? Talaga nga. At nung tapos na eleksyon, baka lahat ng kalaban sa politika, pinagmumura pa niyan Yung pala, nung magigipit na sila, dahil wala na silang malamon at hindi sila inaasikaso ng gobyerno natin, hindi nila maamin na nagkamali sila sa pagboto kay Presidente Duterte at dahil sa matinding kahihiyan, nagpakamatay na lang. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!
Ngayon, si Mayor Lim, pasadaan natin konti. Si Mayor Lim, pagdating sa press freedom, nako, mga kaibigan, wala kang mababalitaan kay Mayor Lim na napikon sa media. Di ba? Alam naman ninyo, dami ring, ika nga, bumibira nung araw kay Mayor Lim, di ba? Mulat sa pool nung naging pulis yan. Pero, marami rin ang humahanga sa kanya. Di ba? Ngayon, ako, isa na sa humanga. Eto tatapatin ko kayo. Nung umpisa, panahon ni Mrs. Cory Aquino, idol ko na yan si Lim eh. Katunayan sinasabi ko sa radyo noon, ang madalas malimit kong banata noon si Mel Lopez na nakaupong OIC. General si Mayor Lim, Director ng Western Police District. Yung Manila Police ngayon, District. Nasa DCME kami noon Sabi ko, si Mayor Lim dapat tumakbong mayor, di ba? Nangyari yun Ngayon, merong isang okasyon, nakaupo na si Mayor Lim, di ko yan personal na kakilala. Merong isang pagkakataon, pulis pa yan, dyan sa Maynila, siya ang direktor, nagkaroon ng, merong club nun yung samahan nito sa Manila Hilton ng base. Manila Hilton pa, yung naging Manila Pavilion, di ba? Dati yan Hilton. Ngayon, etong si Linggoy Alcuaz na mahilig kumain ng libre, mga kaibigan, naging guest doon. Kasi tinanggal na siya ng administration ni Mrs. Aquino. Di ba? Kasi nga ano yan kalaban ng press freedom yan si Linggoy Alcuaz. Katunayan, nandun ako sa radyo, ipinasaran yan yung radyong pinagsasalitaan namin nila Kauding Bartolome noon sa DCME. Nilusob niyan Siya ang commissioner ng NTC noon. Kaya yan natanggal, inimbestigahan ng Senado yung ginawa niya sa amin. Mga kaibigan, para mabusalang kami, para wala nang bumanat kay Cory. Nagsisip-sip siya. Inimbestigahan ng Senado. Sila Enrile nag-imbestiga. Sila Butz Aquino. Galit sila Butz Aquino sa ginawa niya. Sipin ninyo yan. Ngayon, yung okasyon na yon, ginanap yung pagsasalita naging guest speaker yan doon, nung pagkatapos matanggal, sa UN Walkers Club. Samahan yun sa Manila Hilton. At nung may mga media, jump pack nga At ang haba magsalita niyan. Inabot yata ng mahigit 2 oras, nagsasalita yan. Siyempre, ang media, ang kukunin lang sa iyo niyan ay kukuha lang sila ng highlight dun sa mga sinasabi mo, di ba? Pero ako, may gampanin ako dun sa club na yun Dahil ang isa sa nagpapatakbo ng club na yun bilang Secretary General, yung tatay ko. Ang presidente that time hindi ako nagkakamali, si Arcadio Trinidad. Mga membro niya, mga judge, mga kilalang tao ngayon, ang trabaho ko, i-tape yung speech at saka yung open forum. May tanungan yan may open forum. Ngayon, formal club kasi yun, hindi yung kamukha ng mga forum-forum. Ito formal. Ngayon, na-tape ko sa madalit sabi, buo. Dahil ang dami kong cassette tape dahil nasa radyo nga tayo
At saka yung iba ron, kaya ako tinetape din, para ma-play ko sa programa ko. Ngayon, etong nangyari, isang araw, siguro mga 1 linggo o kulang 1 linggo ang nagdaan, o ilang araw pagkatapos noon, meron akong tambayan dyan sa UN Avenue, yung McDonald's dyan. Nag-i-standby din kami dyan bukod sa Manila Hilton. Pinuntahan ako noon ni Colonel Ernesto Jokno, si Totoy Jokno. Yun ang pumalit kay Mayor Lim nung nagretiro si Mayor Lim sa serbisyo. Hinanap ako kasi member ng United Nations Smokers Club, si Totoy Jokno. Ngayon, sabi niya, uy, may naghahanap sa'yo, may inutusan. Hinahanap ka ni Colonel Jokno Ay ko, bakit? Hindi. Oh, yan na pala Dumating si Colonel Jokno. Uy, yung speech ni Linggoy Alcuaz. Sabi, pinagtanong namin ikaw raw may tape ka Sabi ko, meron nga Sabi ko, kasi pinahanap ka ni General Lim. Gustong mapakinggan yung tape. Ganun ba? Sabi ko, dadaling ko na lang bukas. Pagdala ko, kinabukasan, binigay ko kay Totoy Jokno. Binigay yata, kung kay Mayor Lim nga niya binigay yun. General pa si Mayor Lim noon. Hindi pa kami magkakilala ni Mayor Lim. Na personal. Kasi noon si Lim, mabait sa media yan Mabait yan kahit saan mo makita yan Pag alam na media ka, babatiin ka niyan. Ngayon, isang beses, nakasabay ko yan sa elevator. May mga kasama akong nasa media. Di binati niya, kilala niya yung iba. Sabi, puntahan niyo ako sa opisina, sabi ni Mayor Lim, ni General Lim. Sabi ko, General, naibigay ba sa inyo yung tape? Sabi niya, anong tape? Yung kay Totoy Jokno. Sabi ko, kinuha mo sa akin ni Colonel Jokno. Sabi ni Mayor Lim, ay, sa iba galing yun. Sabi, salamat Tinapik pa nga ako ni Mayor Lim. Sabi, salamat Sabi ganun. Di alam ko nakarating, di ba? Idol ko yan si Lim Kasi magaling na pulis talaga Tsaka maganda ang kanyang track record. Kaya lang, may panahon, nabuwisit ako sa isang tao niyan. Kasi sumulat kami, mga entertainers, magkakaroon ng okasyon. Hindi ko naman kayang tustusan yung okasyon mag-isa. So, sumulat ako para humingi ng financial assistance na maipandadagdag sa panggastos dun sa event na gagawin. Baka kalahin mo masama naging tabas ng dila nung bata ni Mayor Lim. Pagbabanatan ko na si Mayor Lim sa radyo. Batang-bata pa tayo nun So, yun, nagsimula. Pagkatapos, tumakbo si Mayor Lim, naging senador si Mayor Lim, di ba? Nung tatakbo na siyang mayor ulit, senador siya noon, wala namang makita akong pwedeng dapat maging mayor ng Maynila. Labang kay Atienza. Kundi si Mayor Lim lang talaga. Ang matino. Di sinuportahan ko ng todo si Mayor Lim. 2007 yan. Kayo, yung mga sumusubaybay sa atin, nasubaybayan nyo yan. Alam ko kasi ang background ni Mayor Lim na pag-aralan ko Doon nagsimula na makilala ako talaga ni Mayor Lim. 2007 lang. Mga kaibigan, yung eleksyon na yun. Libre yan.
na suporta kay Mayor Lim. Nakita niya naman na sincere tayo sa pagsuporta sa kanya. Yung sincerity ang titignan sa iyo ni Mayor Lim Siyempre, pulis yan di ba? Kung loko-loko ka lang, hindi ka papansinin yan, di ba? Kung ang hangad mo lang tulong kunyari, pero hingi ka ng kapalit. Di ba? Ayun, nakita yun ni Mayor Lim sa atin. At nung tatakbo nga siya na mayor, dahil sumusuporta tayo sa kanya, may tumawag sa akin isang piskal na babae ng Department of Justice, state prosecutor. Tinatanong niya kung yung kapatid niya raw ba yung kapatid niya tatakbo palang konsihal sa Maynila. Siyempre, nababasa nila ang column ko, mga sulat ko tungkol kay Mayor Lim. Pero hindi niya binabanggit. Sabi, meron ka bang alam na partidong pwedeng samahan yung kapatid ko kasi tatakbo, walang partido. Sabi ko, meron Kaya lang ako, baka hindi niyo gusto. Sino ba yung partido? Kay Mayor Lim. Yan nga gusto namin Sabing gano'n. Kasi family of lawyers sila. Di ba? May justice yung lolo nila Naging justice ng Supreme Court yan nga ang gusto nga namin Sabing gano'n. Di tatanong ko. Tinawagan ko si Mayor Lim. Tinanong ko, Mayor ganito gano'n. Dalin mo sa akin bukas. Magkita tayo. Sabi niya gano'n. Senador si Lim yun Dalin mo sa akin sa Diamond Hotel. Dinala ko. Yung magkapatid, parehong babae yun Nag-aaral ng law. Yung tatakbo, nag-aaral pa ng law. Pero yung kakilala ko, state prosecutor ng Department of Justice. Ngayon, alam nyo, sabi ni Mayor Lim, na pag-usapan, tungkol sa libel, sabi ko kasi, Mayor, Senator, hindi ko kasi matanggihan to si Piskal dahil natulungan din ako niyan nung ako'y magkaroon ng kasong libel. Yung kauna-unahan libel ko, yan nag-advise sa akin kung anong gagawin. Ganun ba? Sabi, bakit ka naman didemanda ng libel? Ako hindi ako nagdidemanda ng libel. Sabi dun sa prosecutor. Ayan tanungin mo si Percy. Nung araw, binabanatan ako niya. Hindi ako, dinimanda ba kita? Sabi ni Mayor Lim. At saka wala akong nabalitang, nagalit siya ang katwiran niya. Kung anong gusto nila sabihin laban sa akin, kahit hindi totoo, wala akong magagawa. Mapipilit ko ba silang maniwala? Di ba? Yun ang katwiran niya At saka merong isang okasyon, nandun yan sa birthday ko, si Mayor Lim. Nagtalumpati. Sabi, anong libel? Sabi ni Mayor Lim. Ako, lahat yung mga polis, minumura ni Lim yan. Ako, kayo, sasabihin ni Mayor Lim, sabi raw niya, ayoko nang meron kayong dinidimandang media. Pati mga polis, inuutosan niya na huwag kayong magdidimanda ng libel sa mga reporter. Kasi gustong-gusto ni Mayor Lim, binabanatan mo yung nangyayaring katiwalian sa kanyang administrasyon. Kasi hindi nga naman niya malalaman kung walang babanat Kaya kinukwento ko sa inyo, pagka may mga nabanatan nun, ipatatawag kagad ni Mayor Lim yun. Pagpapaliwanagin kagad yun. Mga kaibigan, kabaliktaran ngayon Ayaw nang may bumabanat. Bakit? Yun ang tanong. Doon kayo magtaka. Pagka ang isang leader, ang isang namumuno sa gobyerno, gusto niya talaga ng malinis na paglilingkod, dapat kamukha ni Mayor Lim yun. Di ba? Ang gusto, binabanatan mo yung mga nakaupo sa kanyang administrasyon upang malaman niya kung ano nangyayari. Yun, doon kayo talo ni Lim. Malaki pagkakaiba ninyo. Kaya ang kalayaan sa pagsasalita, hindi sinusupil yan. Tagaan nyo sa bato, kahit makausap nyo si Mayor Lim. Mga kaibigan, dyan nyo siya tanungin sa party na yan ng Press Freedom. Ngayon, ayaw nga niyan yung
yung sinusupil mo, pati nagsasalta sa laban sa gobyerno, kahit hindi ka media. Ang katwiran niya, sino pa magsasalita kung walang ganyan? Oh, yun ang katwiran niyan eh. Binabati ho natin medyo kakapusin yata tayo sa oras nung ating mga katropa, si Arlene Mon Barrias ng Amsterdam, Ella Samson Albiar, si Jorge Beichong, katropa natin sa Japan, Tokyo, Japan, si Joel Diaz ng Italy at si Carolina Luge, si Rosita DC, si Ani Flormata Saludes, Enyang Mina, Susana de los Santos, Carmela Torres Balcos, si Carol Torres Brihiño, sino pa ba? Si Andres Bonifacio ng Michigan, Jun Di Valencia, isang singer, actor, Yula Sotelo, veteran musician, iba, mamaya na, si Nozid Remo, Homer Dison, naku, wag mo kami damay dyan sa mga sinasabi mong yan. Nakakulong na yan eh. Si Ronnie Maligalig de las Alas. Fake daw tayo. Ikaw naman, black. Kailan na? Tinanin niya, ang nangyayari dyan sa mga bully na troll, pag binablock nyo, darating ang araw, sila na lang ang magkakaaway. Tinanin nyo yung issue sa Kabayong Norman. Sila na magkakaaway. Yung dati, nagpo-promote sila lahat doon, di ba? Ngayon, nagkanya-kanya ng faction. Paano? Pagkakakitaan nila yung following, di ba? Gusto nila malipat sa kanila. Kaya hindi kasali sa lipunan itong mga to eh. Sa sibilisasyon. Mga kaibigan, puro pera lang yan. Si Edgardo Lim, Nonoy Salvador, Chewin, etong si Chewin Laicot, ano ba ito mga kinukuha niya? Si Ben Dabon, pag pinuna, si Duterte nagkukumahog magtanggol, magbanta at magmura. Wala, ang gagawin mo lang, i-block mo. Wala nang pinakamaganda. Pag ang matitino, nagkaisang mag-block sa lahat ng yan, wala na. Dadating ang araw, maiipon, sila-sila na lang. Si Jing Palomo, isa ring musician po ito. At saka si Wilson, Jing at Wilson Palomo. Si Grace Padilla de los Reyes, nga pala. Si Myla Padilla, binabati rin natin. Maristela Telang Padilla. At saka si, Tita Nela Padilla San Diego. Lahat po sila ay angkan ng mga Padilla. Si Emiliano Aquino. Si Marlon Pexon ng Chicago. Alam nyo, dapat wala nang Marcos ngayon, wala nang Aquino. Ibig sabihin, kalimutan natin ito. Ang kalaban natin, incheck. Hindi tayo pwedeng mahati. Yun ang gusto nila. Alam nila, divided tayo. Divide and conquer ang gagawin sa atin yan. Ompo Bermudez, Maria Cruz, si Paterno Limcauco Jr. Matagal na itong sumasubaybay sa atin. Kilala ni Kaani ito eh. Si Priscilla Mercado Uy, Liwayway Inocencio, Baste Sebastian, Erlinda Zoleta,
si Perly Villanueva, Leijo Raffles, Celeste Musico. Sayang, meron tayo sanang ipapayo, pero wala na ho tayong oras. Pasensya na po ninyo kung medyo hindi ko na po kayo maisasama sa ating mga pagbati. Bukas na po yung iba, ano po. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagaig, sadyang kilala sa daigdig. Magandang yumaga, Roy Simatu. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na